Mga kababayan, sa headline po ng ating balita at talakayan, kung mapapansin ninyo, inilagay ko una dyan na pina-entrap ni Congressman Leandro Leveste ang isang district engineer. I suppose ito ay sa Batangas din, no? Kasi hindi pinangalanan po sa balita ng Daily Tribune as posted by Senator Ping Lacson also. Una nakita ko ito na parang break-in news, no? Sa Bilyonaryo Online, pero walang mga pangalan. May hint lang na new fight congressman na isang billionaire, no? I think si Congressman Leandro Leveste is the son nila Senator Loren Legarda at ni dating governor ng Batangas, Tony Leveste, no? Ang kanyang net worth, no, nakita ko sa isang online posting na sa 54 billion pesos. I think ang business po niya, mga kababayan, is mga pagtatayo at pag-maintain ng mga solar farms, no? At iba pa, no, including sa energy. Mga sustainable and renewable energy po ang kanyang business line. So, ito po siya ay bagong panalong congressman, no, nitong 2025 elections. At siya po ay galing sa Batangas, no. Ang nakalaban nito ay dati din pong congressman na national athlete sa swimming. Kung hindi po ako nagkakamali, ang natalo niya ay si former congressman Eric Buhain, na naging asawa ng anak ni General Ermita. No, si General Ermita ay taga Balayan ba sila? Yeah, I think Balayan, Batangas area. So ito po yung mga lugar niya, no, yung nakadugtong sa Tagaytay area. Mga Lemery, Balayan. So si Congressman Leandro Leveste, businessman po ito bago pumasok sa pagiging politiko, at Frederico Peraman, kurakot din yan mga yan, no. Morning ka, Eric. Mayaman po si Leandro Leveste. Bago siya pumasok, established businessman na po siya nang pumasok sa politika. At ang tatay niya po ay mayayaman na mga ito, may-ari ng mga buildings sa Makati, si Governor Tony Leveste, no, at mga malalawak na lupain sa Batangas at Southern Tagalog, no. Ang nanay ni Tony Leandro Leveste, kung hindi ako nagkakamali, ay si Senator Loren Legarda, mga kababayan, no. Hiwalay na rin po yata matagal na si Governor Tony Leveste at si Senator Loren Legarda. Ngayon, so pumalit po itong si Congressman Leveste, mga kababayan. And kahapon yata ito nangyari, o nung Friday pa, ngayon lang inilabas. May pumunta sa kanya na district engineer. So kung district engineer, meaning to say sa kanya or sa probinsya ng Batangas. Kasi congressman siya ng isang distrito ng Batangas. I think 6 district ba ito ang area niya. I'm not so sure, no, mga kababayan. So, yan po connected sa PERPI, mga magkorupsyon na po sa PERPI employees, law firm at kapitalista, pakikalkalin na po. Okay, thank you for the info. Let's try to check about that, no? Pero dito muna tayo sa focus tayo sa nangyari. So, itong district engineer pumunta sa office ni Congressman Leandro Leveste. Hindi nabanggit sa balita kung sa Congress mismo o dito sa kanyang district office, no? Kasi ang mga kongresista po may tinatawag yan na congressional office doon sa House of Representatives, at may mga district office din sila sa lugar nila, no? Kung saan sila nagre-represent. So malamang baka dito yan sa district office nila. So pumunta daw itong district engineer na hindi na pangalanan. May dala siyang cash na mga 3.2 million pesos. Nakasilid sa lalagyang bag at nakikipag-usap tungkol sa projects. And then biglang may inoffer siya na may pending project to be implemented worth 380 million, mga kababayan. At ang binabanggit niya, they can give as high as 100 million para kay congressman. At sila na bahala mag-implement sa project, sila na maghahanap ng kontraktor, basta wag na lang pigilan yung project, no? That is only one item project, no? Baka kalsada ito o whatever infrastructure project, hindi rin binanggit kung flood control, no?
Pero syempre, Kiko Dalisay, si Kiko Dalisay ay kasamahan ko ito, dating isa sa mataas na provincial leader ng NPA sa Kabikulan, at ngayon po ay nagbalik loob na rin kasama ni Ka Eric sa paglaban sa komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, no? Noli de Jesus, no? Oy, sorry, thank you, Noli, ha? 1st District of Batangas, not 6th District. Thank you, Noli, for the information. Talets Riponte. So, ito ngayon, ang SESTE. Wala sigurong kagatol-gatol sa kanyang pag-iisip. Itong district engineer ng DPWH na walang iya, inopera niya ng 3.2 million na parang goodwill ang tawag dyan. Ano? Pasalubong, kasi kaupo lang eh. Mga 2 buwan pa lang naupo si Congressman Leveste sa pagiging kongresista ng 1st District of Batangas. Ang nangyari, hindi pinatulan ni Congressman Leveste, bagkos pina-entrap siya kasi ang promise nitong district engineer ay may 15 million pa the next day. Mula sa mga kontraktor na ang kanilang request ay ipagpapatuloy ang project, huwag pigilan at huwag paimbestigahan. And more to come. So, maliit na bagay yung 15 million, yung 3.2 million, tsaka yung 15 million, kung ikukumpara sa yaman na mayroon po. As reported, itong si Congressman Leveste ay may 54 billion net worth, no? Kung ito ay totoo, at narinig ko na rin po na bilyonaryo ito, na negosyante. Of course, kung ano pang issue tungkol sa kanya mga negosyo, that's another story, no? Mamaya ko na panoorin, busy pa eh. It's okay, Yosa Alino. Importante, nadadaanan mo yung channel ko. No worry po. So, mga kababayan, malinaw po na nagpapatotoo na mayroong nagaganap nga at ang pinakasindikato na sindikato sa loob ng DPWH in the web of things, in the scheme of things pertaining to the plunder of public funds sa flood control project at iba pang infrastructure project. Nagsisimula mismo yan sa mga congressman kung corrupt ka. So kung kurakot at nasilaw sa pera si Congressman Leveste, wala na ito. Thank you na. Kasi pwede naman niyang sabihin, bukas mag-deliver ka ng 50 million at wala na tayong pag-uusapan. And then, lahat ng projects dyan, ipasiguro mo na may 30% ako. Kayo na bala mag-implement, permahan ko na. Basta siguruhin nyo lang na may reality o mayroong makikita. That can be done. It is being done. It is really what is happening. So, it shows clearly na itong pagkaka-entrap na pinangunahan po ni Congressman Leveste sa isang district engineer sa Batangas ay nagpapakita na totoo, may solidong ebidensya at hindi na kailangan pa po magbalat sibuyas itong mga kongresistang alipores ni Martin Romualdez, like si Boy Banal na Aso, Santong Caballo, Benny Abante, itong si Congressman Kugon ba? Hindi, Kunghon ng Zambales, si Paulo Ortega, si J.G. Suarez, si Joel Chihuahua. Itong mga alipores at mga alagad ng tagapagsamba ni Martin Romualdez na mga ultra-sip-sip na mga kongresista ay hindi na po kayo magbalat sibuyas. Ito, nagpapatotoo na ang kalakaran ng panunuhol, suhulan, at pagnanakaw ay nagiging systemic, very organized, very well coordinated. Hindi naman yun personal na pera nitong district engineer. Malamang po ay pinadaan sa kanya, ay nariglo, malamang mayroon din po siyang tinatawag na agent's fee o yung kanyang talent fee. Talent sa panunuhol at pangungulimbat sa kaba ng bayan. So ito ngayon, sumambulat na. Dapat nga palakasin pa ang balitang ito sapagkat this only proves with tangible and concrete evidence na tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw, pandarambong at mga pandaraya sa mga proyektong hindi lamang po ito sigurado flood control project, no? Malamang marami pa. At ngayon ay na-entrap pa itong isang district engineer. Nakakulong daw ito kasi weekend So kung weekend, baka Sabado, no, or Biyernes ng hapon ito nangyari, hindi pa nakapagpiyansa, no? Sana pinangalanan na ito, no? Kasi hindi ka naman huhulihin basta-basta
o ipapahuli ni Congressman Libeste kung hindi ka talaga gumawa ng ganito, kasi ano naman po ang kanyang interest para i-entrap niya itong district engineer, no? Hindi naman niya to kalaban sa eleksyon at kauupo lang niya, no, mga kababayan. And I'm talking about the active district engineer pa ito, hindi retired, hindi po parang hindi niya alam ang kanyang ginagawa, kaya lang napunta kay Congressman Libeste. Operator po ito. Kagaya po ng nangyayari sa Bulacan kung bakit ang 70 billion mahigit na flood control project sa buong probinsya ng Bulacan ang kumakatay din po mga district engineers at pati DPWH sa regional office, no? At ito ngayon ay makita natin that the pattern is very similar, very interconnected. Kung ang pag-uusapan ay ugat kung saan ang galing po ito, ang pag-determine ng appropriation, ang pag-insert ng project, at ang pagtago nito na parang hindi mahalata kahit hindi siya nakaprograma doon sa National Expenditures Program, ay ginagawa po yan na i-insert, no, upon the operations of the small committee na binulgar ni Congressman Toby Chanco na nagaganap sa loob ng Kongreso. It is a systemic control of how plunder can be operationalized even inside Congress. At yan po ay may basbas ni Martin Romualdez. Ang mga kontraktor po, sila po ay kasabwat, conspirators. They are not less guilty, but they are not the principal na dapat, hindi naman sila makakapangunguha o makapandarambong ng mga proyektong ito kung hindi po kasabwat ang DPWH at ang mga kongresista. No? Bakit walang senador na mga involved? Kasi po, hindi pa nabubulgar. Pero may naririnig tayo na may isa, dalawang senador na nangongontrata din. At mayroong mga kontrata na hindi natatapos pero completed na rin ang payment. No? At ito ay sa Bicol nangyari. Pero sino naman ang senador na galing Bicol? Pero parang hindi taga Bicol po ang senador na ito. Ito po ay binigay lang ng information kay Eric. Chine-check ko pa po kung ano ang good evening lahat ng korap bitayin ka Eric. Sarap magkape habang nakikinig sa iyo. Sabi ni Milot Adno. Thank you Milot and Benita Vivas Tapia. So ito po ang maganda sapagkat the revelations in Congress right now are irreversible, Doc Elmer, no? Hindi na po ito mawawala. Kahit ano pa ang gimmick na gagawin ni Marcos. Kahit mag-publicity gimmick pa siya na nagagalit siya at siya po ay crusader at hindi siya involved dito, one thing is very clear at ito ay estabilisado na. Hindi na ito mapasusubalian. It cannot be denied or controverted, mga kababayan. Ang ibig ko pong sabihin, ang lahat ng pandaraya sa budget, ang lahat ng gawaing pangsindikato at mga pagpapalusot ng pandaraya ng mga proyekto kunwari by the hundreds of billions of pesos, hindi naman po yan mangyayari kung walang orchestrator. At sino po ang principal orchestrator sa loob ng Congress? It's Martin Romualdez. Walang iba po. Siya ang nagkokontrol nito at mayroon siyang operators. Ang tawag dito, small committee. Yun nga, binabanggit sa floor deliberation ni Congressman Toby Chanco at walang nagkontra na may umiiral nito. Because the information is revealed by their own. Kasama nila At hindi nga nila masagot-sagot si Congressman Toby Chanco nang hinahanap niya nasaan ang minutes of the meeting. Nasaan ang deliberation at mga resulta ng mga pag-move ng mga budget na ito, ng appropriations na ito, na hindi dumaan sa plenary debate at hindi po ipinakita even sa BICAM, pinalusot na lang. Ang BICAM po, ito yung joint na delegation ng Senate at ng House of Representatives to reconcile the contents of a law, of a bill, before it can be passed as an enrolled bill to be signed as a law by the President, including the budget bill. In order for it to become the GAA or General Appropriations Act, dumadaan din po yan sa BICAM. Yan po ang technical reconciliation of the contents and provisions ng panukalang batas, no? Bill.
At subalit itong small committee na binabanggit sa loob ng Kongreso, doon po nangyayari ang pagkatay, pandaraya, paninindikato at pangiistapa sa budget. At yan ay walang accountability, illegal po yan. That is a criminal unit lurking inside Congress, overriding the inherent power mandated by the Constitution to Congress. It is not Congress, but it is acting above and beyond Congress. Sila Saldico, yung mga tauhan ng mga alipures nila, mga ilang kongresista, at sila po ay may basbas ni Martin Romualdez. Mula doon po ay papasok yan sa DPWH. Kung may matinong kaisipan at matuwid ang pagkatao nito ni Secretary Bunuan, alam niyang hindi nila na programa, hindi nila hiningi, wala silang direksyon na gawin ang project na yan by the hundreds of billions, bakit nila pinayagan? Ibig sabihin po, hindi niya pwedeng sabihin na kay kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. No! You have to report to your principal. You may not be able to stand up against Romualdez directly kasi speaker siya, hindi naman siya ang direktang boss mo, but you can speak out your mind and you can stand on what is correct. And if it is hard for you to confront directly Romualdez at itong mga buayang alipores niya na mga magnanakaw na nagpapalusot ng sindikatong pundo sa budget, you can tell the president, but you are not doing it. Either you're doing it, and yet, kibit balikat lang for the last 3 years, itong kolokoy na si Marcos Jr. Either way, mali pa rin po kayo. Yan pong tinatawag na malfeasance, non-feasance, misfeasance. Yan po ay felony. Krimen po yan, mga kababayan. Pagnanakaw na may pangungonsente at may pagbibigay ng otoridad ang ginagawa ni Marcos at ng kanyang tauhan na si Bunuan. Kaya hindi niya tinatanggal Kasi baka si Bunuan mag-spill out ng mga katotohanan at sabihin niya, sinabihan ko naman po si Presidente, simulat sa poll, na may mga pumapasok na hundreds of billions na mga congressional insertions, subalit hindi naman niya inaktuhan. Pinipirmahan pa rin po niya at ginagawa niya ang batas sa pagiging General Appropriations Act. Paano kung sabihin niya ni Bunuan? Ibig sabihin talaga, makukumpirma na si Marcos ay nagkaroon ng betrayal of public trust. Nang paulit-ulit at nagkaroon po siya ng paglabag sa konstitusyon sapagkat illegal, hindi po dumaan sa tamang proseso ang pinipirmahan niyang mga budget bills na ito, ginagawa niyang batas. And that is a culpable violation of the Constitution. At the same time, yan ay massive corruption inducement. So tatlo, these are all impeachable offenses. Kaya nga hindi siya makapalag kay Martin Romualdez, binimaintain niya yan at pinapabayaan niya ang ganitong kasindikatuhan at kriminal na pandarambong sa kabanang bayan because takot na takot siya na baka mapa-impeach siya at matanggal siya. But by all indicators of things that are happening and are being revealed right now in public, impeachable officials po. Impeachable offenses po itong nangyayaring ito. At malinaw na hindi siya makapaghugas kamay dito. We need to emphasize that na ang pinagmulan ng malawakan at sistematikong pandarambong sa kabanang bayan ay dahil nakikipagsabwatan si Marcos, si Martin Romualdez, ang mga magnanakaw na mga politiko lalo na sa Kongreso at ang mga tauhan nila sa DPWH at pati ang mga kriminal na contractors. That is the real anatomy of how plunder has become monumentally restored under Marcos government. Klaro? Ayos. Malinaw ba tayo mga kababayan? Ang binabanggit ni Ka Eric, no? Ka Eric, nasa Pinas ka ba o nakaaluwas ka na? Neither confirm nor deny Mr. Sir El Monge. Good evening sir, sabi ni Langging, nanonood ang aking wife na si Langging. At bakit? Good morning ba? O good evening sa ibang bahagi ng mundo, Langging. Okay? J.R. Rulli, Tambaluslos Kingdom. Condolence to you, J.R. sa pagpanaw ng stepmom mo. Si J.R. po ay volunteer ito ng Ipanaw Sambayanan at ng Sambayanan noong kami bumubuo ng party list. Pasensya na, J.R. Gipit din si Ka Eric. Good evening, Doc Elmer and Wifey. God bless you more. Ayan.
Bumabati pala si Langging. Si Doc Elmer ay nasa New Jersey. So si Brother Elmonge, ang sagot ko po, neither deny nor confirm. Ruth Kagalawan, Chikot. Clear po, clear, sabi niya. Ngayon, ito po ang challenge. Will Marcos continue to do publicity gimmick and public relations stunt na pagimik-gimmick, project inspection? Established na po all over the country. The pattern is very similar and all modus operandi point out to one thing. Ang pakikipagsabwatan ay nagsimula sa Kongreso at ito ay kinatay-katay nila Martin Romualdez. For the last 3 years, yan pong ginagawa nila. May congressional insertions, may nakaparking, may mga insertion ng AX, AKAP, TUPAD at iba pa, at marami pa po. At walang piyok si Marcos, hindi po siya pumapalag dahil dalawang bagay. Kinukonsinti niya ito dahil alam niya at nakikinabang siya. Kinukonsinti niya ito dahil disenyo nila ito from the very start. Yan po ang dalawang bagay. At malinaw yan na nagaganap. Ngayon, gigimikan niya tayo na paikot-ikot siya, pupunta siya doon sa Bulacan, magagalit-galitan siya, pupunta siya sa Iloilo, magagalit-galitan siya sa may Benguet, kahit saang lupalop ka pa pumunta, Marcos. The modus operandi of the anomalous, plunderous operations point out to a very simple root of logic sa Kongreso nang gagaling. And you are not pointing fingers directly. Ikaw ay pa-shady statement pa, no? Kanino ka nagagalit? Sino bang gumawa nito? The whole gamut, the whole range of plunder has been already established way before pa magsimula po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ito po ay established na. Nagkaroon lang ng paglilinaw at pagiging bulgar sa hayag na lantad na pagpapakita sa buong bayan nang binuksan ang Senate Blue Ribbon Committee. At ito po ay hindi lang flood control. Even sa school building construction, no less than Vice President Sara Duterte ang pumalag na itatanim nila Martin Romualdez at Saldico ang mga 19 billion pesos. Itatago nila sa school building construction program, pero ang magdidetermine at mag-i-implement ng mga school building construction, sila Saldico at Martin Romualdez. Grupo nila at hindi ang Department of Education. Hindi sila hindi sila Vice President Sara Duterte. Pumalag na si Sara Duterte. Sabi niya, sobra na yan. Hindi na pwede yan na gamitin nyo kami na daluyan ng inyong mga pangumulimbat sa kaban ng bayan. Hindi lang po ito na porsigi ni Vice President Sara Duterte sapagkat dinudumog po siya ng lahat ng mga pag-atake, lahat ng demolition job, lahat po ng pagpuputakti ng propaganda ng CPP, NPA, NDF na binabayaran, pinupunduhan nila Romualdez at kinokonsenti na gawin yan ni Romualdez, binibigyang daan niya ni Marcos na mangyari, atakihin tulo-tudo ang mga Duterte. Pero ang katotohanan pala ay umaalingasaw, kasulas-sulasok at kasuklam-suklam ang pagkabulok ng kanilang antas ng kawalang hiyaan sa pandarambong sa kaban ng bayan. So if there is only one thing that Marcos Jr. and his government can be associated to, it is other than, wala nang iba, monumental restoration of systematic plunder and massive corruption in the government. At hindi lang po yan, pinataba niya, pinabundak niya rin ang mga kriminal na mga kontraktor at lumawak pa ang korupsyong ito dahil umaabot hanggang mga project engineer, district engineer, hindi na lang po mga opisyal na regional at pang-nasyonal ng DPWH. So ano pang inantay mo, Marcos, kung totoo ka at seryoso at may matinong layunin at sa matinong pag-iisip, you can immediately call on the Ombudsman to tell them, start your motu proprio investigation, we shall cooperate. And habang nangyayari po ang Senate Blue Ribbon Committee at itong presidential inspection mo, the Ombudsman, kapag may katinuan po ito, wala pa yatang na-appoint na papalit sa nagriterong si Justice Martires,
ay kailangan po ang ombudsman mismo magkaroon na ng motu proprio by their own initiative. Yan pong ibig sabihin ng motu proprio. Kasi nakakasilaw na po sa mata ng buong mundo that we are now being into the run of being the champion of the most corrupt government, champion of the most corrupt country, at niluluto ang pagnanakaw at pandarambong ng gobyerno habang kalunos-lunos ang kalagayan ng kanyang mamamayan. Aside from the crime of plunder, mga kababayan, ito pong ginagawa ni Ginoong Marcos na pangungonsinti at pagkikipagkutsabahan ay mahuhulog din po ito sa massive and widespread environmental sabotage. Ito po ay malubhang krimen. No, inaakusa niyo si Pangulong Duterte na pumapatay ng tao, nag-i-induce ng murder at pagpatay. Pero ang namamatay ay mga involved sa krimen, sa droga, sa sindikato, sa terorismo. Ang sa inyo po, kayo ang pumapatay ng taong bayan. Kayo po ang nagpapalakas at nagpapalubha ng environmental disaster and destruction sa patuloy na pagkakaroon ng pagbaha, sa patuloy na pagkakaroon ng mudslide, ng landslide, at ng pag-collapse ng anumang environmental mitigation program laban po sa kalunos-lunos na impact ng mga pagbahang ito at ng mga malakihang kalamidad dulot ng mga pag-ulan na ito, ay kayo po ang pasimuno niyan. And that is tantamount or equivalent also to crimes against humanity. Kay Pangulong Duterte po, ang maraming namatay doon, kung may mga namatay man sa war against drugs na yon, karamihan po doon, 80% siguro or 85% kriminal at mga involved sa sindikato at krimen ng droga at iba pa, terorismo at iba pa. Kung mayroon man siya siguro mga 10% na mga sipiat, no? Ang tinatawag na collateral damage or sipiat dahil sa human factor. Hindi naman niya inutos na patayin yung si Kian de los Santos na yon, ano? At may nakulong na. O yung si G. Ekju ng Korea na dinukot at kinatay ng mga pulis diyan sa loob ng Camp Crami. Hindi niya naman pinag-utos yon, no? At hindi natin ma-deny yon. But by and large, ang impact po ng war on drugs was never against the ordinary people. It was never against civilians. Kundi yun po ay sa mga involved sa karimari-marim at mga karumal-dumal na krimen, hindi lamang sa pagbebenta at paggamit ng droga, kundi pati na po sa correlated crimes, including promotions of terrorism. Kaya pumapalag itong mga CPP, NPA, NDF, at itong mga drogista, pati po ang mga oligarkong ganid at gaman. Lahat ng ito tinamaan po ng isang very strong arm rule na style ng pamumuno noon ni Rodrigo Duterte. Pero ngayon, ang kay Marcos, ang kanyang pag-gimik-gimik, nagagalit ako, I am angry, walang epekto po ito. Buladas lang ito. Ito na. Anong gagawin mo ngayon? Hindi mo pa ipa-dissolve ang mga district engineering office at lahat ito ipa-recall at itapon sa kung saang mga district office na mga regional offices at wala ng district engineering office kung saan dyan kinakatay ang pag-facilitate ng mga appropriations at mga pinalusot at mga sinindikato na budget na pinatago sa mga proyekto ng iba't ibang agencies na ang nangyari niyan ay utos yan at pasimuno ng pinsan mong si Martin Tambaluslos. What are you going to do about this? Cheap is talk is cheap. Walang saysay po yung mga gimmick ni Marcos na yan, mga kababayan. Mabuti po at nagkaroon ng ganitong pangyayari na may pina-entrap si Congressman Liveste ng Batangas at ito ngayon ay nagpapatotoo na malawakan nga at umiiral pa rin po itong kasindikatuhang ito. Even itong mga Diskaya family na itong couple na sa sasakyan pa lang nila, my goodness, mahigit 1 bilyon ang halaga ng 40 mahigit nilang mga sasakyan. Nagpapakita po ito na nakaw na yaman yan. Saan pa nanggaling yan? Hindi man sila nanalo sa lottery. At sila ay nagsimula bilang hindi mga negosyante. So they were not born as oligarchs or ruling family na mga elitista at mga oligarko sa Pilipinas. No? Sila po ay biglang bilyonaryo. And the only qualification that they possess is they are extra, super close
kay Martin Romualdez. So dalawang bagay yan, BMH Hernandez, no? Watching from Chicago, Illinois. Yan po, ang ibig sabihin yan, ang extra super close kay Martin Romualdez, either sila ay dami nila Martin Romualdez, sila ang front, o kaya sila ay kasosyo ni Martin Romualdez. But pareho pa rin po, mali at krimen pa rin po yan. Conflict of interest, pagnanakaw pa rin po ang nagaganap, mga kababayan. So, marami ang ganito. O bakit walang case build-up? Walang mga investigasyon na direkta sa pagbubuo ng kaso. O, ito, sampulan nyo na ngayon ito. Ipanawagan mo na Marcos na bumaba na at palayasin mo na si Bunuan. Starting today, kung totoo at tapat ka sa iyong mga sinasabi na nagagalit ka sa malawakang nadidiscovery mong mga pandarambong na ito. Bumabalik sa iyo lahat. Marcos, the buck stops with you. And malinaw na kasabwat ka sa pinsan mo at nakikinabang ka sa nangyayaring pandarambong na ito, mga kababayan. Okay, ngayon puntahan muna natin itong mahalagang balita mula sa Indonesia. Si President Prabowo, wala na po si Widodo, tapos ng term niya. Dati itong Army General ng Indonesian Army. Si President Prabowo ng Indonesia po ay nanawagan kahapon at lumabas ito sa mga balita worldwide na idiniklara niya that Indonesia is going to be the graveyard and killing ground para sa mga drug syndicate operators, traffickers, and their network. So lahat ng involved sa gawaing illegal na droga at mga involved sa pagpapalaganap ng trafficking ng droga o sindikato ng droga ay ililibing at mamamatay sa Indonesia sapagkat sila po ay mayroong death penalty. At kapag sinabi po yan sa Indonesia, nagaganap po yan. Kung inyo pong maalala, bakit hindi tumagal ang communist terrorist insurgency sa Indonesia? Bakit po? Noong 1960s po, halos magkasabay lang na itinatag ang Communist Party of Indonesia at Communist Party of the Philippines. In fact, si Joma Sison was there by the alias of Domingo. Si Ka Domingo ang gamit niya noon, Comrade Domingo, ang mga kababayan, at nakita ko ito sa isang dokumento, 1966 or 67, si Joma Sison ay nasa Indonesia. At lumubog siya at sumabay sa Communist Party of Indonesia, no? Kina JD Radif. At doon po bilang representante ng Youth Bureau ng PKP pa noon, Partido Komunista ng Pilipinas. At biglang nagdeklara noon si President Sukarno at ang Indonesian Chief of the Army nila at that time ay si General Suharto na naging presidente din at naging corrupt later on. Si General Suharto po ang namuno ang Indonesian Army nang dinurog nila ang Communist Party of Indonesia. Talungin niyo si Ka Eric kung ilan ang patay. Mahigit po 1 milyon ang pinatay dyan na mga membro, supporter, sympathizer, network ng Communist Party of Indonesia. Hindi nakaporma, hindi nakapagbuo ng hukbo. Wala pang 5 taon tapos na ang communist insurgency terrorism sa Indonesia. So pumapatay talaga sila. At muntik ng abutan doon si Joma Sison ng crackdown sa panahon ni General Suharto nang dinurog nila ang Communist Party of Indonesia. Kaya po tumakbo at nagsipagtakasan ng mga yan. If you have that time a project of na pagdurog sa komunismo sa Indonesia, may kasabay po yan sa Malaysia kay Prime Minister Mahathir. At ganoon din po sa Singapore kay Prime Minister or Premier Lee Kuan Yew. Mga kababayan, yun ang mga totoong strong leaders na talagang when they say something about policy, they do it with actions. Kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, marami ang mamamatay kapag hindi kayo tumigil sa droga na yan. At yun na ito ngayon, sinasabi ngayon ng presidente ng Indonesia na dating Army General din, na si General Prabowo, at ngayon ay presidente na ng Indonesia, that Indonesia is going to be the killing ground and graveyard. Libingan at mamamatay ang mga drug lords, sindikato sa droga at mga network nila na nag-ooperate sa Indonesia.
So ito, nagpapakita mga kababayan na sana mag-big karma ang mga kawatan na yan kay Eric. No? Yan po, nagpapasalamat tayo that there is a program like that from Indonesia na ang tawag nila ay whole of nation na rin. Lahat, no? Police, military, mga local officials nila at lahat po pati private sector minanduan na ni President Prabowo na durugin ang droga na problema sa Indonesia. Kapareho ng Pilipinas po, ang Indonesia is also an archipelago. In fact, it is the biggest archipelago, bigger than the Philippines, no? Mga kababayan, malawak din po ang coastlines nito at marami mga isla. So, very, very porous. Marami pong pwedeng pasukan at labasan. Kaya, mahirap din ganun po ang kalagayan ng iyong geography, ng iyong geografiya, ng geography mo. Subalit kapag may will ang leader po, ay pwedeng gawin po yan. Kaya, pinapalakas ng Indonesia ang kanilang Indonesian Navy. In fact, nakikipagbakbakan yan, Jenny BF, hi ka Eric, mabuhay ka, Myrna Dikinia. Kung ganun pala, ka Eric, di patayin sila lahat o ang leader ng mga para hindi ko po mabasa yung iba mong sinulat, Ma'am Myrna. Opo, papatayin talaga sila kasi may death penalty sa Indonesia. At kita nyo si Velasco, I think isa ito sa naging controversial case na napigilan noon ni Pangulong Duterte. Nagkipag-usap siya dahil magandang relasyon ng Pilipinas at ng Indonesia at ni Pangulong Duterte noon at ni President Widodo, hindi po nabitay si Mary Jane Velasco. Drugs din po ito, no? Mga kababayan, nagamit ito, hindi niya alam na nag-switching yata ng bag, napasok ang droga na dala niya sa Indonesia, mga kababayan. Anyway, maganda pong halimbawa ito na dapat ang isang leader natin ay kung may mabuti pong mga ginawa ang ibang mga leader, alam natin po ang pinagbatayan nito ni President Prabowo ay ang mga naganap sa Pilipinas kung paano po naging katakot-takot sa mga kriminal at mga drogista ang panahong pamumuno ni Rodrigo Duterte. So ito ngayon ay magkakaroon ng malawakang crackdown nationwide at whole of nation approach at hindi ordinaryo ang ipinahayag ng kanilang Pangulo na dating Army General na si President Prabowo na magiging libingan ng mga drogista at mga sindikato sa droga at mga network nila ang Indonesia. Sana po walang Pilipino na maglakas loob na pumasok doon at ma-involve sa mga drogang ito sapagkat hindi ka sasantuhin talaga sa Indonesia. Ganon din po sa Saudi Arabia. Ganyan din po sa China. Ganyan din po sa Vietnam. Ganyan din po sa North Korea. Sa mga bansa, sa Singapore, ganyan din po yan. At kapag nahuli ka sa mga bansang yan, bitay po talaga yan, patay. At pati ang pagnanakaw din po, no? Sa Vietnam, I think, isa sa pinakamalaking magnanakaw nila, hindi flood control, kundi pandaraya sa mga value ng stocks, no? At pati sa investment, no, ng daya. Parang Ponzi scheme, bilyonaryo sa Vietnam, ikinulong at hinahabol na ma-life sentence lang. Hindi bibitayin, no? Babae ito, may-ari ng maraming chain ng mga bangko sa Vietnam. Kurakot din. Pero ang kinurakot niya, private na mga pondo na mga nag-invest sa kanya. Pero ganun pa rin po, nahabol siya at nahuli siya. Ito, karumal-dumal ito kasi pundo ng taong bayan ito. Mga kababayan, only in the Philippines na magnanakaw at mga adik magkakasama sa loob ng gobyerno. Tumpak! Nika Alagaw. Tumpak ka po. Watching, sabi ni Elena Gioquino. Ayan. So marami tayong napag-usapan ngayon sapagkat maganda po itong we are very happy na talagang may mga bansa pa rin na nagre-recognize ng kabutihan at ng effectivity at ng pagiging tama at tugma ng naging paglulunsad sa programang War Against Drugs na buong bansa ang lumaban. Kagaya ng paglaban natin sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF nang itinatag din po ni Pangulong Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Sana po ay mahimasmasan na ang gobyernong ito that we cannot simply be governed or led ng isang leader na puro press release, puro gimmick, puro pa-inspection,
but no action can be seen. So mga kababayan, it's up for us kung mananatili tayo sa ganitong kalagayan o we need to transform and reform our government. Kagaya ngayon, maswerte ang Indonesia that they have a strong leader again pagkatapos ng isa pang strong leader nila na si President Widodo, pumalit po itong si President Prabowo, mga kababayan. So, sana po makita ng taong bayan sa Pilipinas o sana ngayon, o saan ka na Carpio, sana kayo Hontiveros, de Lima, o kayong mga nagpupuna kay Duterte at ang iingay ninyo, no, mapataong-taong bayan pa kayo, o ito ngayon, Indonesia itself is committing again na dudurugin nila ang droga the way na dinurog nila ang communist movement sa kanilang bansa. O, wala nang red tagging doon. Anong red tagging? Lahat ng involved noon sa Communist Party of Indonesia, mapaarmado o hindi, pag hindi nag-surrender at hindi tumino at hindi umalis, dinurog, patay. Mahigit 1 milyon pong patay doon, mga kababayan. Walang nabuo na kapareho ng New People's Army na armado. Sa atin, 56 years na, and yet binibaby pa rin nila Galvez at ng mga alipores niya na nagbibigay ng pag-asa kay Marcos sa sulsol ni Romualdez na magkakaroon ng peace talks. Bogus. Hindi mo nga mapatigil ngayon ang nagagalit na hanay ng Moro Islamic Liberation Front at ang kanilang Central Committee nag-issue ng panawagan that they are not going to cooperate anymore in any decommissioning activities in the BARM area. Ibig sabihin po, hindi sila magle-lay down ng mga armas na natitira pa sa kanilang arsenal. My goodness. Dahil wala silang tiwala sa gobyerno ni Marcos, lalo na ngayon kay Charlie Galvez at kay Lagdameo na silang pasimuno ng mga hidwaang pamilya at clan at hidwaan sa loob ng BARM dahil sa maruming laro nila sa politika, pati ang MILF Peace Settlement Agreement apektado ngayon. Hindi lang nila sinasabi, mga kababayan. Ganon po ang formula nila ngayon. Lulukuhin nila ang taong bayan na mag-peace talks para makapagbida kay Marcos at sponsored sila ni Romualdez. Pero walang peace talks talaga na mangyayari sapagkat hindi naman kapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF. Ang layunin po nila ay kapangyarihan upang maitayo ang poder na magbubuo ng komunismo sa Pilipinas. So anong peace talks ang pinag-uusapan mo, Ginoong Charlie Galvez? What peace are you talking about to Marcos as being sponsored by your boss Martin Romualdez? Niloloko nyo ng taong bayan. Ngayon, problema nyo ang MILF at baka sumiklab na naman ang kaguluhan at armadong konflikto at mga tunggalian sa maraming bahagi ng Bangsamoro communities. Naku, kawawa ang Pilipino nito, mga kababayan.